Price tag, nalasing at nagmaoy na naman kay Koy Koy. Hinihintay ko lang din talaga yung pagkakataon na magkita tayo. Pag in-invite ka sa Battle of the YouTubers, kasama ka. Magkano budget nila? Baka sampalin ko pa rin mukha mo. Pero sa akin, hindi ko ka-level. Hindi kita ka-level. Pero pag tayong dalawa nagkita, ibang usapan yun. Kunyari, hindi harap-harapan ha. Sa social media, binastos mo about religion. Dito, ang tinutukoy niya is yung post ni Bugoy na Koy Koy about sa week na Pinoy lang daw ang nagpapalit ng relihiyon para sa babae. Bakit ka nagpapalit ng religion para sa isang babae? All of a sudden, ikaw lang naman yung gumawa nun. And then, pagkakalabitin mo, pamumukhaan nila na parang hindi naman ikaw yung... Hindi kita ka-level. Hindi kita pinapansin. Ito naman ay yung time na na-trigger siya at nag-react. Tapos sinabi lang ni Bugoy na hindi para sa kanya yon kahit na Laki kang kalye. Kung hindi mo man pinipinpoint yung taong yun, ang pinipinpoint mo yung mga klaseng tao na katulad nung taong yun. So ayan na, nagalit. So sa madaling salita, kinakainis niya lang talaga yung hindi pag-amin ni Bugoy. You know why? Kasi habang hindi inaamin yon ni Bugoy is mas lalo siyang nagmumukhang tanga at walang kausap. And all of a sudden, nung tinarantado ka ng pinakamataas na pananarantado na ginawa ng kahit sinong lalaki, hindi kayang sikmurain, aasta ka ng kunyari wala lang. Ito naman tungkol to sa pag-agaw niya sa babae ni Koy Koy bilang ganti. Pero umasta pa rin si Bugoy na hindi siya affected. And now I get it. Kung bakit si Price Tag pa rin ang galit na galit habang chill lang si Bugoy. Hindi kasi nakukuha ni Price Tag yung gusto niyang reaction eh. Like, nung siya yung pinagtripan ni Bugoy, nagalit talaga si Price Tag. Pero nung ginantihan niya naman si Koy Koy, ay wala lang. As in wala. At dahil wala siya nakuhang magandang response, ay siya itong galit na naman. Ang pinakamataas sa disrespect ay kunin yung babae mo. Alam ko kasi naghiwalay na si Bugoy na Koy Koy bago pa makuha ni Price Tag yung babae niya eh. Pero na lang kung inagaw or nagalaw talaga ni Price Tag habang may relasyon pa yung babae kay Bugoy. If not, rebound lang ang tawag dun. Pero yung mga tunay na tao na nag-iisip, alam nila na pinakabastos na ginawa sa'yo yung ginawa ko. At wala kang ginawa. Ano pang point para magalit? 'Di ba? Eh wala na nga eh. Wala na siyang pake sa babae na yon. So paano pa siya magkakapake sa'yo? At pinakabastos din yung ginawa mo sa akin na ikaw na una nun na ipopost mo ako about religion. Kahit nagkita na tayo ng personal, sabi mo, hindi naman ikaw yun eh. Pero pa rin, baka sampalin ko pa rin mukha mo. Yan ang gusto ko kay Price Tag. Kasi real talk, nakakatawa naman talaga pag pinipikon si Price Tag. Pero ewan ko na lang kung matatawa ka pa rin pag pinalagan ka na niya. Hinihintay ko lang din talaga yung pagkakataon na magkita tayo. Yeah, kasi yun na lang talaga yung kulang. At malakas ang kutob ko na di talaga papayag itong si Price Tag hanggat di niya nasasabunutan nakakaltukan ang ulo ni Koy Koy. Sabi mo, hindi kita ka-level. You wish gold, platinum, gold. And the rest is history. Dito wala akong ibang masasabi, kundi congrats. Wala akong dapat patunayan, pero syempre masakit sa akin sabihin na hindi ako ka-level you wish. Like, come on bro. Lesson learned bro. Sa lahat ng mga nananagasa. Tapos, pag hindi kaya, biglang kakambyo, ito lang. Huwag kayong babangga sa taong hindi nyo kaya. Lalo na kung usapang dati, kasi isang ubo lang si Bugoy nun eh. Pero ngayon, nagtitraining na siya ng boxing. Nax. So nag-training kayo na talaga ang boxing. Alam mo, hindi ko pinapaalam to kaso tinanong mo lang, malalaman na training yun. Oo. Yeah. Nata-training ka talaga. Yeah, iti-training kami mga tropa, nati-training kami. Kapag in-invite ka sa Battle of the YouTubers, kasama ka. Oh, magkano budget nila, di ba? Tapos kung mangungupal ka ng rapper na umiidolo sa'yo, kilala mo naman na nirespeto ka na hindi ka binastos, tapos gaganunin mo dahil hindi sa isang bagay na hindi ko alam kung anong dahilan. Yeah, si Price Tag kasi umamin talaga yan na idol niya at nire-respeto niya ng lubos si Bugoy noon pa. Kaya siguro ganun na lang din yung galit niya kasi hindi na ibalik ni Bugoy yung respetong ibinigay niya. Isipin mo muna na mabuti. Baka mas tarantado sa'yo yun. At yun yung masakit na katotohanan. Nakikita ko sila, pero hindi ako bastos. Hindi ako bastos para idamay. Hindi ako bastos para idamay sila. Which is the right thing to do. May mga tropa rin kasi siyang tropa ni Bugoy.
Pero pag tayong dalawa nagkita, ibang usapan yun. At yeah, dahil na-guide ko na kayo kung ano yung mga hinanakit ni Price Tag, I think may-gets nyo na yung mga susunod niyang sasabihin. Back to you, Price Tag. Ano to? Ito yung pinakagustong-gusto kong senaryo ng buhay ko. Yung ako yung pinakamali, ako yung pinakamasamang tignan. Kasi ever since, wala akong dapat itago sa pagkatao ko. Nakuha ko lahat to eh. Hindi nagpapakabait. Kahit kupal ako, nakuha ko. Oo, tol, wala naman ako ilang kasi sanay naman ako sa squatter eh. Sanay ako sa hood, sanay ako sa streets. Although sa Tondo, hindi naman na squatter dyan kasi maganda ng lugar yan eh. Pero sanay ako sa kalye, pre. Sanay ako sa kalye, lumaki ako dyan. Alam mo yun, lumaki ako sa hirap, pare. Sabi nga nila eh, madaling magtunog mayaman pero mahirap maging totoong mayaman. Sabi nga nila eh, alam mo ba na ginawa nila yon, sinadya nila yon na para i-cover up yung mga bagay-bagay. I-cover up yung ginawa mo, i-cover up yung pag-iwan sa kanya ng babae. I-cover up yung ginawa ko kasi syempre naman, yun ang pinakabastos na magagawa sa'yo ng lalaki. Kung ako sa'yo po, gagawa ako ng paraan doon pero hindi ka gumawa ng paraan. At yung iniwan ka ng babae, yun ang pinakamasakit kasi pinamumukha mo na ikaw yung pinakamalupit. Talagang hindi ka iiwan, ikaw yung talagang daddy. Ang maghabol ng babae, wala sa aking things to do. Sakit talaga yun. Tapos yung mga fans mo, bilib na bilib pa rin sa'yo. Parang akala mo talaga. Ayan, yeah. At huwag mong iisipin na for the hype to. Kasi kung for the hype to, maraming mas malayong sikat sa'yo. Malayo. At hindi mo pwede ikumpara ang karir mo sa karir ko. Malayo. Kung anong husga mo sa'kin, syempre ako'y lampake. Hirap patayin nung langaw kasi bahay malaki. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops, sandali lang. Nga pala, pwede kayong magpa-promote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Me be the one to break it up.